May ilalanding 3,000 pisong fuel subsidy para sa mga mangingisdang apektado ng mahal na petrolyo. Yun nga lang, 15,000 mangingisda lang daw ang mabibigyan. Para bigyan ng mukha ang balita, live mula sa Senado, sa Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon. Pops J, si Senator Kiko Pangilinan mismo na chairman ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform ang nagpayag na kulang ang 3,000 pisong fuel subsidy na ibibigay ng Department of Agriculture sa mga mangingisda. At sa pagdinig, sinabi ng BFAR na nasa 15,000 mangingisda lang ang matutulungan nito at kumpara yan sa nasa 2 milyong kabuuang bilang ng mga mangingisda sa bansa. Aabot na daw kasi sa 50 million pesos ang budget nila ngayon para sa fuel subsidy at idadagdag pa dyan ang 25 million pesos na additional budget. Kaya panawagan ni Senador Pangilinan, ilabas na ng DA ang guidelines nito upang maipamahagi naman ang farmers and fisher folk cash assistance na nagkakahalagang nasa 10 bilyong piso sa ilalim ng 2026 national budget. Pati na rin daw ang dagdag na fuel subsidy dapat magawa na rin. Mas marami pa raw itong matutulungan na layo ng Senado na maipatupad agad. Sa ngayon kasi, malaking lugi na raw sa mga mangingisda mula na magtaas ang presyo ng petrolyo. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Pangilinan. And it's already March. Pero dapat right away. Right away. Kasi ngayon nila kailangan dahil hirap eh. Tsaka maapektuhan yung kanilang pagluwas. Kung every other day na lang sila luluwas, edi tataas ang presyo ng yung supply, mababawasan, tataas ang presyo ng isda. Natalakay rin sa pagdinig kaninang umaga ang tungkol sa pagpapatupad ng proteksyon sa loob ng 15 kilometers na municipal waters mula sa baybayin. Ayon sa BFAR, mula 2025 ay aabot na ng higit 7,600 ang reklamo ang natanggap nila patungkol sa mga iligal na pangingisda. Nasa 500 ang kaso ng encroachment o panghihimasok ng mga commercial fishing boats sa mga municipal water. Isa sa binanggit ang barko ng Mercedar Fishing Corporation sa Batangas. May mga pagkakataon daw na nalilimitahan ang mga LGU sa paggamit ng patrol boats dahil kailangan pang hintayin ang abiso ng BFAR bago masita ang Mercedar. Kaya binalaan ni Senator Erwin Tulfo ang opisyal ng BFAR na si Director Eliezer Salilig. Pakinggan natin ang bahagi ng pagdinig. Ayusin ninyo yung sagot ninyo, kundi may lalaman kayo ng kuan. Dalawa kayo, ipapasok ko, tatabig ko kay Curly Discaya. Walang biro. Pops J, inaasahang isusumite naman sa komite ng BFAR ang itemized nito na tala ng mga paglabag ng Philippine Fisheries Code, pati na rin yung kasagutan nila tungkol sa mga issue na nabuksan kanina sa pagdinig. Pops J. Merimon, kailan ba planong ipamahagi yung fuel subsidy para naman sa mga mangingisda? Pops J, sabi ni Senator Kiko Pangilinan na wala pa raw na babanggit na promise dyan, pero dapat ngayon na o kaya kahapon lang daw kasi ang naapektuhan na raw nito yung araw ng pagbiyahe nitong mga mangingisda na ngayon every other day na lang daw, kaya ang pwede maging epekto nito, bababa raw ang supply ng isda, tataas ang presyo nito sa merkado. Kaya ang panawagan talaga ni Senator Kiko, ibigay na raw yung fuel subsidies at maglabas na ng guidelines para sa magagamit pang cash assistance sa mas marami pang mangingisdang nangangailangan. Pops J. Merimon, may gagawin bang hakbang ang DA para madagdagan ng pondo pati ang mabibigyan ng ayuda? Pops J, yan ngayon inaasahan ng Senado, yung ilabas na raw yung guidelines kasi bukod doon sa 50 million pesos ng DA plus yung 25 million pesos pa na budget ito, so that's around 75 billion pesos para sa fuel subsidies na ang matutulungan ay yung 5th class na mga mangingisda as priority raw. So yan yung 15,000 na mga mangingisda. Nakikita ngayon 10 billion pesos na pondo sa ilalim nga ng cash assistance for fisher folk tsaka sa agrikultura na magagamit pa raw sana na mas marami pa ang matutulungan kasi around 2 million ang bilang ng mga mangingisda. So kung ikukumpara daw yan doon sa 15,000 lang na unang mabibigyan, mas marami pa raw sana matutulungan to. Ang importante, maibigay na raw ASAP yung guidelines para dito sa cash assistance mailabas na. Pops J. Merimon, nag-aalala si Senator Kiko na baka tumaas ang presyo ng isda. Ano ang sabi ng DA? Pops J, yun nga etong nasabi is yung fuel subsidy na ibibigay una sa 5th class fisher folk. So ito yung unang yung mga priority daw. Yan yung ikinalulungkot ng senador kasi kung kukumputin daw malayo sa bilang na gusto nilang matulungan as much as possible, majority ng mga mangingisda ang magagawa. At itong fuel subsidy na 3,000, sabi ni Senator Kiko, mas mataas pa raw yung kakailanganin kumpara doon sa 3,000 lang na ipapamahagi kasi kung iisipin, baka raw dalawa o ang sabi nga ni Senator Kiko,
2 or 3 days per week, pwede nga ring 1 to 2 days na lang daw na pagbiyahe ang magagawa ng mga mangingisda kapag ganito lang yung fuel subsidy na matatanggap nila. So dapat daw taasan pa para mas makabiyahe ng maayos itong mga mangingisda. Paps J. Merimon, mahal na krudo tapos ito pang illegal fishing ang problema ng mga mangingisda. Ano ang sagot ng BFAR matapos silang magisa tungkol dito? Paps J, ang sabi kasi ng BFAR dito, nag-i-issue naman daw sila ng notices of violations pero hindi satisfied ang komite sa kanilang mga sagot at pagtugon nga sa issue na may kinalaman dito sa 15 kilometers na zone ng municipal waters na para sana sa mga maliliit na mangingisda. At kaso ang issue kasi dito, may mga commercial fishing boats pa rin ang pumupunta sa mga lugar na ito at ang question din ngayon ng senador, baka raw ilan sa mga kumpanya na to may katoto mula sa ahensya kaya humihingi sila ng itemized na records mula sa ahensya ng mga violation para masiguro nila na ang mga ito ay iniisa-isa raw talaga at binibigyan ng aksyon, lalong-lalo na kung may mga opisyal o may mga kumpanya na kailangan tanggalan ng lisensya o patawan ng parusa. Paps J. Merimon, may update ba tayo patungkol sa inihinging emergency power para kay Pangulong Bongbong Marcos para masuspindi itong excise tax? Paps J, ang sabi ni Senate Committee on Ways and Means and Energy Chairman Senator Pia Cayetano, kaya naman daw nitong matitirang linggo bago mag-adjourn ng session sa Senado, maipasa na nga itong panukala na magbibigay sa Pangulo ng authority o yung emergency power to suspend or reduce ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Wala ang VAT sa usapan na to, excise tax lang. Ang hinihintay lang daw nila is mapass ng House of Representatives on third reading ang version nila ng bill na to at matransmit dito sa Senado. So far, suportado ng mga senador, lalo na yung mga dumalo sa pagdinig ng komite niya, yung pagsasapasa na nga ng panukalang ito. Ang kailangan lang daw nilang linawin is hanggang kailan, mula kailan at hanggang kailan lang maaaring gamitin ng Pangulo yung emergency power na to at ano yung magiging basehan talaga nila. Kasi may nasabi ang Department of Finance na dapat daw yung pagtansya doon sa presyo ng krudo 2 months. Pero nakikita ng mga senador dapat 1 month lang daw kasi masyadong mahaba yung panahon para hintayin yung relevance ng presyo ng produktong petrolyo. So yun, even yung wording kung reduce daw ba o suspend ang gagawin o mas flexible term ang gagamitin para mas masiguro na maa-address daw ng gobyerno ang kakailanganin during that time. Paps J. Maraming salamat, Mobile Journal Merimon Reyes.